Tawagin niyo ako sa pangalang Ed. Taong 1996 nang mangyari ang karanasan na ito na talaga naman pong hinding-hindi ko malilimutan. Karanasan po ito sa aswang. Isa po akong public teacher, pero bago ako nakakuha ng permanenteng posisyon, matagal po akong nagtuturo pero pansamantala lang doon sa Kapatagan. Hanggang sa may bakante at agad ko po itong sinunggaban. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan. Pero bago ko simulan, dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Isang magandang araw sa inyo, Sir Alex. Sinabi sa akin ang lugar kung saan ako magtuturo. Akala ko sa Patag lang din ito. Hindi pala. Bundok pala ang paaralan kung saan ako magtuturo. Hindi na ako tumanggi dahil naghahanap ako ng permanente at naka-oo na rin. Tinanggap ko na ito. Naging excited pa ako noon dahil hindi naging madali ang paghihintay para magkaroon ng permanenteng posisyon sa pampublikong paaralan. Ilang beses akong palipat-lipat ng paaralan nun, kaya nang matanggap ako at magkaroon ng permanenteng posisyon, ay talagang walang katumbas na saya ang aking naramdaman. Inassign po ako sa isang maliit at liblib na barangay. Umaabot ng 1 oras bago ito marating. Hindi nakakapasok ang mga sasakyan doon, kahit motor hindi, dahil lubak-lubak ang daan at tatawid pa ng ilog. Paparating pa lang ang takdang araw. Pinaalam ng division officer na kailangan kong mag-report bago magsimula ang pasukan. Inabisuhan nila ako na magdala ng gamit na kakailanganin doon dahil sa room ang gawin naming tulugan. Yun daw ang magsisilbing bahay namin sa lugar na iyon. Doon pa lang ay napaisip ako agad na liblib itong lugar kung saan ako inassign. Hindi nga po ako nagkamali at dahil dito ay nagpasya kaming mag-asawa na maghanap doon ng matitirhan kasama ang nag-iisa naming anak na noon ay 4 na taong gulang pa lamang. Napakalayo talaga kasi ng lugar na ito. Kaya gano'n na lang ang naisip naming paraan upang makatipid din sa gastusin. Madaling araw pa lang ay bumiyahe na kami. Hapon na kami nang makarating sa isang maliit na komunidad. Sa layo ng nilakad namin, talagang naawa ako sa maliit namin na anak. At syempre sa aking asawa. Nakatulog ang anak ko sa aking balikat habang karga ko ito. Sa aming paglalakad ay may nakikita kaming iilang bahay ngunit sobrang tahimik. At wala kaming makitang mga batang naglalaro o mga taong nagkukwentuhan man lang sa labas. Naisip ko, siguro ganun lang talaga ang liblib na lugar o yung lugar na yon. Para bang yung mga bahay na nadadaanan namin, akala mo matagal nang walang nakatira. May nakita akong isang matandang nakatayo. Pinuntahan ko ito. Siya yung unang tinanong ko dati tungkol sa paupahan na bahay. Sinamahan niya kami at itinuro ito. Ang sabi niya, "Diretsuhin niyo lang itong daanan na ito. At sa pinakadulo, ay makikita kayong isang bahay na gawa sa kahoy. Yun na mismo. Magtawag lang kayo, may tao doon." Sige ho, maraming salamat ho sa iyo, Manong. Mag-iingat kayo. Nagpasalamat kami at naghiwalay na. Pumunta na kami sa direksyon na itinuro niya. Makitid ang daanan at napapalibutan ng matataas na puno. At habang papasok ka sa naturang lugar, mararamdaman mo talagang lalo kang lumalayo sa kabihasnan. Halos wala nang ibang bahay na makita hanggang sa lumitaw sa harap namin ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. "Ito na siguro yun," sabi ng aking asawa. "Wala namang ibang bahay na dito eh." "Oo nga, mahal. Mukhang ito na nga. Teka lang ha, magtatawag ako."
Hawakan mo muna tong bata. Lumapit ako ng bahagya at agad nagtawag. Pero walang sumasagot. Para bang walang tao. Malinis ang bakuran ng bahay. Maayos ang paligid. Na para bang may naglilinis talaga araw-araw. Nagpatuloy ako sa pagtatawag hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki na may-ari. Magalang siyang bumati at agad kaming pinapasok sa loob. Ikaw ba yung maestro na mangungupahan dito? Ako nga ho. Manong, magandang hapon. Ali kayo. May kasama ka pala. Maestra ka rin ba? Hindi po. Bale, asawa ko po siya, Manong. Mag-asawa po kami, Manong. Ali kayo. Pumasok kayo. Ako nga pala si Ernesto. Ako naman po si Edmund. Inikot niya kami sa bakuran ng naturang bahay. Maayos naman. Pagkatapos nun ay umupo kami sa upuang mahaba na yari sa kawayan. Doon ay nag-usap kami. Inalok niya kami ng pagkain pero tumanggi na kami. Doon ay agad namin napag-usapan ang tungkol sa bahay na uupahan namin na yon. Hindi naman kalakihan ito. Meron itong 2 kwarto na sakto lang ang laki. Gawa siya sa lumang kahoy. Alam niyo yung parang kamukha nung Kastila na disenyo. Ganun ang kanyang hitsura. Tama lang ang laki. Ang sabi ni Mang Ernesto, matagal na niyang gustong paupahan yun. Kasi siya lang naman daw isa ang naninirahan. Meron naman daw siyang maliit na bahay kubo sa di kalayuan at doon daw siya naninirahan. Pinapasok niya kami sa kanyang bahay. Luma nga ito ngunit malinis. Maayos ang silid, subalit walang mga gamit. Okay lang para sa amin dahil may dala naman po kaming kakaunting gamit na tama lang sa amin. Habang pinagmamasdan ko, talagang napakatahimik ng paligid. Sobrang payapa pero para bang may kakaiba. Ang sabi niya sa amin, maaga umanong natutulog ang mga tao sa lugar dahil walang kuryente. Tanging lampara lang ang gamit ng mga nakatira sa baryo na iyon. Sagot ko naman, walang problema sa amin yan. Dahil sa sanay naman po kami sa ganun. Sa amin kasi dati putol-putol din ang kuryente. Lalo pa, mahirap maghanap ng pambayad noong panahon dahil putol-putol ang trabaho. Kinagabihan, bumalik ang matanda at may dala itong masarap na pagkain. O hali kayo, tanggapin nyo ito. Naku Manong, nag-abala pa kayo, ano yan? Ulam. Okay lang, bisita naman kayo eh. Masarap yan, tinolang manok yan. Nagkatay ako kanina. Nakakahiya naman po. Kung hindi nyo ito tatanggapin, magtatampo ang matanda sa inyo. Akin na po, nagbibiro lang ang asawa ko. Habang nag-uusap kami tungkol sa lugar, una kong napansin sa matanda ay yung sinabi niyang kapag gabi daw, dapat nasa loob na kami ng bahay. Madilim daw kasi ang paligid at may bata kaming maliit. Nung tinanong ko kung bakit, ang sabi niya lang baka mawala ang anak namin. Pagkatapos nun ay bigla na lang siyang natulala. Parang nawala siya sa kanyang sarili. Nung tinanong ko ulit, iniba na niya ang usapan. Maya-maya nun ay nagtanong ako kung bakit kakaunti lang ang nakikita naming naninirahan sa lugar na iyon. Ngumiti siya at sinabing malamang sa malamang hindi gusto ang ganoong lugar na tahimik. At karamihan daw sa mga sumubok tumira doon ay lumipat sa ibang lugar. Pati nga guro na pinalitan ko, yun daw malamang ang dahilan kung bakit umalis ito. Wala siyang ibang mga sinabi. Akala ko simpleng hindi lang talaga gusto ng mga tao ang katahimikan ng lugar kaya sila nagsialisan doon. Pero hindi pala basta ganon. May malalim na dahilan. Nagpaalam na ang matanda. Kami naman ay natulog na rin ang aking asawa. Ramdam namin ang sobrang pagod. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising ako. Sa isip-isip ko dala lang ito ng panibago sa lugar.
Tumayo ako at nagtungo sa sala. Binuksan ko ang bintana at tumingin-tingin sa paligid. Talagang malauling sa dilim. Wala kang ibang makikitang ilaw maliban sa sinag ng buwan dahil may buwan ng gabi na yon. Maya-maya pa, bigla akong may narinig na napakahinang ingay na hindi ko alam kung saan nagmumula. Kung sa hayop ba o sa mga dahon ng puno na hinahampas ng hangin. Hindi ko na lang pinansin sa umpisa. Sinarado ko ang bintana at bumalik na sa aming higaan. Pagkahiga ko, muli kong narinig ang mahinang tunog na iyon. Alam niyo yung mahina pero parang napakalapit. Nagtataka ako kasi kanina parang nasa malayo naman ito eh. Ngunit ngayon, bigla na lang parang nasa silong lang ng aming tinutulugan. Dito ko nasabi, hindi ito normal na ingay mula sa kalikasan kundi ingay mula sa kung anong nilalang. Kasi papaano siya nakarating doon sa ilalim? Ibig sabihin naglalakad ito o gumagapang. Ilang minuto akong nanatiling nakahiga habang nakikiramdam at nakikinig. Inisip ko na lang din na baka normal lang sigurong makarinig ng kung ano-anong tunog sa kalagitnaan ng gabi sa ganoon na lugar. Subalit nararamdaman ko po na may nilalang talaga sa silong namin. Hindi ko naman ito masilip kasi solidong kahoy ang sahig. Hindi ko na lang pinansin. Hindi ko na ginising ang asawa ko. Tinignan ko siya tulog na tulog, pati ang anak namin. Pero dahil sa hindi nawawala ang ingay, ay napilitan akong alamin kung ano talaga ito. Dahan-dahan akong bumangon at mahinang binuksan ang bintana. Pero pagbukas ko, nawala ang tunog kaya hindi ko na ipinagpatuloy yon. Isinarado ko na lang ang bintana at bumalik sa paghiga. Pinilit kong makatulog. Ngunit nagising ako 3:00 pasado ng madaling araw. Mula nun, hanggang umaga na akong hindi nakatulog ulit. Hindi pa simula ng klase pero pinuntahan ko na ang paaralan para ma-check ito. Nandun din kasi yung mga kasamahan ko na guro. 6 na paaralan ang nakatayo roon. At habang ako'y naglalakad patungo sa eskwelahan, ay meron akong nakasabayan. Tinanong ko siya kung bakit hindi nagtatagal yung ibang mga teacher. Ang sagot niya hindi nagtatagal dahil na rin siguro sa sobrang liblib at walang kuryente. Yung mga datihan lang ang nakatiis doon ayon sa kanya. Isa na yung punong guro namin. Sabi ko pa, habang nagkukwentuhan kami, ako titiisin ko talaga doon. Susubukan at kakayanin para sa kinabukasan. Bandang hapon ay umuwi na ako. Naabutan ko ang matanda na nakikipagkwentuhan sa mag-ina ko. Ulit-ulit na tinatanong kami kung naging komportable ba ang unang gabi namin sa bahay niya. Hindi ko na lang binanggit ang narinig ko kagabi, nakakaibang ingay. Ang sabi medyo naninibago lang kaya hindi masyadong nakatulog kagabi. Di nagtagal ay nagpaalam ang matanda at ako naman ay nagpahinga na. Kinagabihan nagising na naman ako ng hating gabi. Naririnig ko na naman ang kakaibang huni na iyon. Nandoon siya sa silong ng aming tinutulugan. Hindi ko pinansin, baka kasi hayop lang. Kinabukasan bumalik ako sa paaralan. Habang nag-uusap kami ng co-teachers, naitanong ng punong guro namin kung saan ako nanunuluyan. Doon na lang daw sa room tabi-tabi kami, sabi niya. At sagot ko naman, kasama ko kasi ang aking mag-ina. Ay, kasama mo pala ang mag-ina mo dito? Saan kayo nanunuluyan? Nangupahan po kami ng bahay, ma'am. Kanino? Yung doon po sa dulo kay Mang Ernesto? Pagkasabi ko ng pangalang Ernesto, napansin kong biglang nawala ang ngiti ni ma'am sa mukha niya. At siya nga pala, Rosa ang pangalan ng punong guro namin. Ang sabi niya sa akin, umuwi na raw ako
At huwag iwanan ang mag-ina ko dahil hindi ko pa lubos kabisado ang lugar. At hindi ko pa kilala ang mga nakatira sa paligid. Na ayon sa kanya, mas mabuting dalhin ko na lang ang mag-ina ko doon. At doon na lang kami. Wala naman daw problema. Kung sa bagay may punto si ma'am, kasi nga baguhan pa lang kami sa lugar na iyan. Nang dahil sa sinabi niya ay nagmamadali na akong umuwi. Pero habang pauwi, hindi na mawala sa aking isipan ang kaninang reaksyon ni Ma'am Rosa na para bang wala siyang tiwala sa matandang may-ari ng bahay na aming inupahan. Kahit hindi niya sinabi, nararamdaman ko yun sa paraan ng pananalita niya at sa kanyang titig. Lalo na nung sabihin niya sa akin na maglagay daw ako ng asin sa mga pintuan at bintana ng bahay. Pagdating ko sa bahay, sinunod ko kaagad ito. Nang makita ng matanda ang ginagawa ko kasi nandoon siya eh. Nagulat ako, sinaway niya ako. Ang sabi niya hindi raw gumagawa ng ganun sa bahay niya. O siya hindi siya gumagawa kaya itigil ko raw agad. Dapat daw malinis. Kung ano raw kalinis pagpasok namin, ganun din dapat. Huwag magkalat ng asin dahil hindi niya gusto yon. Wala akong nagawa kundi sundin ang sinabi niya. Kanyang bahay yun eh. Nangupahan lang kami. Bukod doon, nakikita ko kasi sa mukhang galit na galit siya sa ginawa kong iyon. Kinabukasan, isinama ko ang aking mag-ina sa paaralan. Nagtaka ang aking asawa, dinala ko ang mga gamit niya. Naglakad kami, medyo malayo-layo talaga. At pagdating nga roon, ipinakilala ko siya sa aming punong guro at sa ibang co-teacher. Pagkatapos ay ikinuwento ko ang reaksyon ni Mang Ernesto. Dito na ako diretsahang tinapat ni Ma'am Rosa. Pero pabulong lamang ito. Ang sabi niya, huwag ko na ibalik ang mag-ina ko sa bahay na inupahan namin. Dahil may sabi-sabi sa lugar, aswang daw si Mang Ernesto. Nagbabait-baitan lamang daw ito sa mga dayo. Kalat daw sa buong barangay ang baho nila. At hindi lang siya dahil marami sila. Magkakamag-anak. Yung nagturo sa amin na matanda, kamag-anak lang din daw ni Mang Ernesto at isa ring aswang. Nagkwento si Ma'am Rosa sa amin. Meron daw nangupahan doon dati. Ilang taon na ang nakalilipas na bigla na lang nawala yung babae. Magkasintahan kasi ito. Buntis ang babae. Ang lalaki, guro rin sa paaralan na pinapasukan ko noon. Yun daw po ang dahilan, Sir Alex, kung bakit umalis ang guro na iyon doon kasi pinaimbestigahan daw sa pagkawala ng babae. Yung naging POI siya dahil bigla na lang naglaho na parang bula ang kanyang kasintaan. Pero hindi raw siya ang salarin kundi isa sa mga aswang sa baryong iyon. At kutob nila, may kinalaman si Mang Ernesto at lahat ng mga kadugo nito sa pagkawala ng babae na yon na buntis pa naman. Sa totoo lang po, bago pa mangyari sa aking mag-ina yon, Sir Alex, hindi ko na sila pinabalik doon sa bahay. Ako na lang at ang isang co-teacher kong lalaki ang bumalik sa bahay ni Mang Ernesto para kunin ang natitira naming gamit. Ang sabi ko kay Mang Ernesto, hindi na lang kami tutuloy sa pag-arkila sa bahay niya dahil may kwarto naman pala sa paaralan na para sa amin. Miling si Mang Ernesto na halatang parang nagalit ito. At dahil doon, sinabi ko sa kanya na kukunin ko na lang ang kalahati ng nauna kong ibinayad. Ang sagot nito, nagastos na ang pera. Kung gusto ko raw makuha, tapusin ang kontrata sa bahay. Pero hindi na ako pumayag, Sir Alex, sa halip. Nayaan ko na lang yung pera. Binigay ko na lang sa kanya. Matapos noon ay nakikita namin sa mukha ni Mang Ernesto na siya ay galit. Na kahit may araw pa, kitang-kita naming dalawa ng co-teacher ko na ang mata niya ay bigla na lamang namula.
Agad ko na kinuha ang aking mga gamit sa loob ng bahay. Konti lang naman ang gamit namin na dala. Para lang po talaga sa aming tatlo ng anak ko. 2 bag lang po yun. Matapos nun ay naglakad na kami at nagmamadali pabalik sa eskwelahan. Kinagabihan, Sir Alex. Dito ko naranasan ang pananakot ng aswang sa amin na hindi ko inasahan na mararanasan ko sa buong buhay ko. Lahat kami ay nasa loob na po ng room. At tutulog na kaming lahat. Nang bigla na lang magising sa lakas ng pagbagsak sa bubong na yero. Na kahit may kisame ay talagang nagising po kaming lahat at naalimpungatan sa lakas ng pagkalabog. Ilang sandali pa, nagsimulang mag-ingay ang nilalang sa bubong. At dahil labis na nakakatakot ang ungol nito, nasabi ni Ma'am ay aswang. Talagang tinakpan namin ang tenga ng anak ko. Sa ginagawa nung nilalang sa yero, parang naghuhurimentado siya. Parang gusto nang pumasok sa loob. Pero tiwala naman ang mga kasamahan kong guro na hindi makakapasok ang aswang pagkat meron silang mga nilagay na pangtaboy doon. Palibot po sa room kung saan kami natutulog. Totoo nga po yun. Kasi hanggang sa bubong lang nagdadabog at nag-iingay ang aswang. Minsan umiikot siya sa paligid pero hindi lumalapit sa mga bintana at pintuan. Takot siya sa mga nilagay nila Ma'am. Ilang minuto po itong nanggagambala sa amin. Tumigil lamang siya. Noong sabihin ni Ma'am Rosa na kilala namin siya at tumigil na dahil kung hindi, ay papupuntahin ulit ang kilala niyang tanyag na albularyo. Doon ko po nalaman, Sir Alex, dati tinakot din daw sila ng aswang doon. Nung baguhan pa, gusto ng aswang manakot sa mga baguhan. Pero simula nung dinala ni Ma'am Rosa ang kilala niyang albularyo at magkaroon ng mga proteksyon sa katawan, pati na sa kanilang tinutulugan, mukhang natakot daw ang mga aswang doon sa kanya. Pero dahil sa pangyayari na iyan, natroma ang aking asawa. Gusto niyang bumalik na lang sa aming lugar. Gusto niyang tumigil na lang din ako, baka daw mapahamak ako. Pero sabi ko sa kanya, nakain na naman kami ng asin pag ginawa ko iyon. Kaya ang ending siya lang at ang anak ko ang umuwi sa lugar namin. Nagpaiwan ako at sa kabutihang palad naman po, hindi naman na naulit ang nakakatakot na experience namin na yon. Meron pa rin naman nagpaparamdam kung minsan hindi mawawala yon sa ganoong lugar pero hindi katulad noon na halos wasakin talaga ang bubong. Mga kakaibang huni na lang ang naririnig namin. Mga huning nagpapaalala sa akin na nandyan lang sila. Dito sa mundong ibabaw, marami talagang mga bagay at pangyayaring hindi maipaliwanag at hindi ka panipaniwala. Pero Sir Alex, ang masasabi ko na lamang po, mag-iingat tayong lahat. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito. Maraming salamat sa inyo at sana po ay maitampok nyo ang karanasan kong ito. Hanggang sa muli, ako po si Ed. At yun na po ang kwento ng ating sender na si Ed, mga kaibigan, no? Isang public teacher. Tama lang yung ginawa niya, no, na pinauwi niya yung kanyang mag-ina. Kasi sa tingin ko, base sa kanyang sulat, liham, ang pakay siguro ng matanda yung bata. Kaya nagalit nung umalis sila sa bahay. Nagpapakita sa kanila ng kabutihan. Pinatayan pa sila ng manok, di ba? Kaya minsan hindi agad tayo magtiwala sa hindi natin kilala. Dahil baka katulad ni teacher, aswang na pala yan na nagpapanggap. Bago tayo tuluyang magwakas mga kaibigan ay babatiin ko po muna ang ating mga member, no? Unang-una kay Jeffrey Bunyad, pangalawa kay Niles Gio, pangatlo kay Chinhan, kay Stephen San, last but not the least kay Cheng's Channel, no? At sa mga gusto pang
mag-join sa ating membership dito sa Alex Aswang Stories mga kaibigan. Click nyo lamang po yung join dyan at mag-register kayo. Yun, babatiin ko na yung mga pangalan ninyo. Maraming salamat ulit, taos puso. Hanggang sa muli, huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.